King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1142. Nakakabigla sa Great Gunlord Dynasty. Skylock ang Bao. Tumayo si Zhao Feng sa ulo ng Black Destruction Serpent Dragon at ginamit ang Skylock ang Bao para patuloy na atakehin ang tunay na Diyos na si Tianfa. Dahil may kaunting distansya pa sa pagitan ni Zhao Feng at True God Tianfa, kinailangan niyang gamitin ang Skylock ang Bao para atakehin siya mula sa malayo. Ang Skylock ang Bao ay hindi makakagawa ng maraming pinsala sa True God Tianfa dahil siya ay medyo malakas, ngunit bawat maliit na bahagi ay nadagdagan. Kung magpapatuloy ito, magiging mas malala ang mga pinsala, at magsisimula itong makaapekto sa bilis ng True God Tianfa. Weng Shu. Nagpakawala si Zhao Feng ng Surge of Soulfire sa arrow sa Skylock ang Bao. Weng. Bumaril ang palaso sa hangin at tumagos sa dibdib ni True God Tianfa. Isang pag-atake ng kaluluwa. Bulalas ng True God Tianfa. Gumamit siya ng gamot para mabawi ang kanyang mga sugat bago nagpatuloy sa pagtakbo. Whoosh! Ang True God Tianfa ay bumalik sa isang itim na ambon na nagtago sa kalawakan at kumislap palayo. Sumunod ang isang higanteng dragon na nagliliwanag ng iskarlate itim na apoy. Habulin mo siya. Tingnan natin kung saan siya tatakbo. Naging malamig ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ginagamit ni Zhao Feng ang Black Destruction Serpent Dragon para lumipad samantalang ang True God Tianfa ay tumatakas gamit ang sarili niyang kapangyarihan habang nasugatan. Ang kanilang mga sitwasyon ay ganap na naiiba. Sa pamamagitan ng Continent Zone, ang pagtugis ay pinalawak mula sa Yu Province hanggang sa panloob na kontinente. Nagdilim ang langit at lupa, at nabasag ang mga bundok at ilog saan man sila magpunta. Siyempre, matagal nang kumalat ang balita tungkol sa labanang ito sa buong kontinente, kaya't ang mga puwersa sa landas kung saan patungo ang dalawang ito ay matagal nang umatras kung sakaling sila ay aksidenteng napatay. Isang araw, lumipad ang Black Destruction Serpent Dragon sa teritoryo ng Dong family, na isa sa 8 big families. Sa di kalayuan, ang upper echelon ng Dong family ay tumingin kay Zhao Feng nang may pagtataka. Hindi ko akalain na ang Black Destruction Serpent Dragon ay talagang pinaamo ni Zhao Feng. Ang ekspresyon ng Grand Elder ay naging gulat. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay kumakatawan sa pagkawasak at pagkalimot, ngunit ngayon ito ay isang kabayo ng tao. Ngunit sino ang hinahabol ni Zhao Feng? Hindi pa ako nakakita ng ganoong tao sa Continent Zone. Malinaw na hindi matukoy ng mataas na antas ng pamilya Dong kung sino ang True God Tianfa. Gayunpaman, kahit na hindi nila siya makilala, ang kabayo lamang sa ilalim ng mga paa ni Zhao Feng ay maaaring makagulat sa buong Continent Zone. Noong nakaraan, ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagawang makatakas mula sa pinagsamang puwersa ng Grand Imperial Hall at Sky Suspension Palace, dalawang 4-star powers. Ang Demigod Dragon Emperor ay personal na nakipaglaban sa Black Destruction Serpent Dragon noong digmaan, ngunit ang huli ay nakatakas pa rin. Mahirap isipin kung anong uri ng mga pamamaraan ang mayroon ang Hall of Gods para makuha ang Black Destruction Serpent Dragon at mapaamo ito. Walang ibang puwersa sa buong Lord Dynasty ang makakagawa ng ganoon. Ipapakita ng pamilya Dong ang kabutihang loob nito sa Hall of Gods pagkatapos nito. Ang Grand Elder ng Dong family ay gumawa ng isang napakagandang desisyon, ngunit walang sino man mula sa Dong family ang nagsabi ng kahit ano. Bukod sa pagtugis na ito, binigyang pansin ng dakilang Gunlord Dynasty ang True God Lightning Tribulation ng Demigod Dragon Emperor. Sa isang tigang na lupain ng Gun Province, kumikidlat sa madilim na kalangitan. Ang lupa ay yumanig habang ang mga surge ng God Tribulation Lightning ay pinipilit ang lahat ng nilalang sa loob ng ilang dosenang libong milya. Dito nagaganap ang kapigatian ng Demigod Dragon Emperor. Dalawang demigod ng Grand Imperial Hall ang nagbabantay sa hilagang at kanlurang panig, habang ang iba't ibang miyembro ng Grand Imperial Hall ay nagbabantay sa silangan at timog na panig. Ang kidlat sa kalangitan ay nagsimulang dahan-daang huminahon, at ang aura ng pagkasira ay nawala. Sa hitsura nito, nagtagumpay ang Demigod Dragon Emperor. Sa kabutihang palad, walang aksidenteng nangyari. Ang dalawang demigod ng Grand Imperial Hall ay nag-message sa isa't isa. Sa gitna ng God Tribulation Lightning Grounds ay ang Demigod Dragon Emperor. Siya ay pinaso na itim,
ngunit binuksan niya ang kanyang matangkad na mga mata. Tagumpay. Pagkatapos ng God Tribulation Lightning, nasa katawan ko na ngayon ang aura ng Ancient Desolate Origin. Ang Demigod Dragon Emperor ay labis na nasa sabik. Bahagya niyang naramdaman ang isang mahiwagang destinasyon sa gitna ng fan universe sa pamamagitan ng kanyang kaluluwa. Kahit na ang aking divine body ay nasugatan ng husto ng God Tribulation Lightning, malapit na itong maging isang divine body. Siniyasat ni Demigod Dragon Emperor ang kanyang gutay-gutay na katawan at hindi man lang nag-alala. Ito ay magiging pinakaligtas na maglakbay sa Ancient Desolate Realm of Gods kapag ang kanyang sa ay naging isang divine body. Sa puntong iyon, imposible para sa Demigod Dragon Emperor na manatili sa Continent Zone kahit na gusto niya. May ilang oras pa bago ang aking sacred body ay nagiging isang divine body. Sa lalong madaling panahon, kukunin ko na ang Hall of Gods at gugulatin ang buong Great Gunlord Dynasty. Puno ng ngiti ang Demigod Dragon Emperor. Bukod sa katotohanan na ang kanyang sacred body ay hindi pa nagiging divine body, lahat ng iba pa niyang aspeto ay umabot na sa antas ng isang true God. Sa sandaling ito, siya ang pinakamalakas na tao sa sona ng kontinente. Kahit si Demigod Dark Dragon ay hindi maglalakas loob na labanan siya. Zhao Feng, hintayin ang parusa ng True God Dragon Emperor. Ang True God Dragon Emperor ay hindi napigil ang umungol sa kakatawa. Sa sandaling ito, ang True God Dragon Emperor ay biglang nakaramdam ng kakaibang divine power aura at isa pang divine power aura na yumanig sa langit at lupa. Ang dalawang demigod ng Grand Imperial Hall sa mga gilid ay kumilos na parang may kaharap na malaking kalaban. Whoosh! Ho! Isang madilim na liwanag ang bumungad sa hangin at nawala sa kalangitan. Iyon. Ang ekspresyon ng True God Dragon Emperor, na sumailalim lang sa God Tribulation, ay kapansin-pansing nagbago. Sa kanyang kasalukuyang cultivation, malinaw niyang masasabi na ang taong lumipad noon ay ang True God Tianfa. Ang True God Tianfa ay hindi namatay. Ang True God Dragon Emperor ay kumilos na parang nakaupo sa mga karayom. Ang mga alaala kung gaano nakakatakot ang True God Tianfa ay lumitaw sa kanyang isipan. Noon, tinalo ng True God Tianfa ang lahat ng demigod ng parehong Lord Dynasties. Hinding-hindi niya ito makakalimutan. Sa sandaling ito, isang surge ng destructive aura ang dumurog habang ang dilim ay umabot sa kalangitan. Ang Black Destruction Serpent Dragon. Zhao Feng. Ang True God Dragon Emperor ay lubos na nabigla. Naghinala pa siya na naging masama ang mga mata niya. Si Zhao Feng ay nakatayo sa ulo ng Black Destruction Serpent Dragon. Boom! 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 Ang Black Destruction Serpent Dragon ay agad na lumipad sa mga tigang na lupain. Ano ang nangyayari? Agad na tinanong ng True God Dragon Emperor ang iba pang miyembro ng Grand Imperial Hall. Sa pag-uulat kay Grand Elder, nangyari ito mahigit 2 buwan na ang nakalipas. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay tila pinaamo ng Hall of Gods at naging kabayo ni Zhao Feng. Walang nakakaalam kung sino ang hinahabol ni Zhao Feng. Ang isang upper echelon na miyembro ng Imperial Skynet ay agad na nagulat sa True God Dragon Emperor. Hinabol ng 2 buwan. Natigilan ang ekspresyon ng True God Dragon Emperor habang ang mga alon ay humahampas sa kanyang puso. Pinaamo ni Zhao Feng ang Black Destruction Serpent Dragon, at ang labanan sa pagitan niya at ng True God Tianfa ay tumagal ng mahigit 2 buwan. Hindi inaasahan ng True God Dragon Emperor na mangyayari ang ganoong kalaking bagay habang pumapasok siya sa Heavenly Divine Realm. Zhao Feng, hindi ka patatawarin ng Ancient Soul Hall kung papatayin mo ako. Mahina at pagod ang aura ng True God Tianfa. Kahit na nakain na siya ng maraming gamot, hindi ito sapat para mabawi ang pinsala sa kanyang katawan at kaluluwa pagkatapos na habulin ni Zhao Feng sa loob ng isang buong 2 buwan. Mamatay. Malamig ang ekspresyon ni Zhao Feng nang lumitaw ang isang tatsulok na piraso ng metal sa kanyang kamay. Ding! Ding! Ang triangular na piraso ng metal ay naging isang itim na metal na busog. Ang mahinang gininto ang liwanag ay kumislap sa paligid ng mga berdeng linya ng bow habang hinihila ni Zhao Feng ang bowstring at pinagsama ang kanyang divine power dito. Boom! Ho! Isang itim na araw ng liwanag ang nagpatawag ng buhawi habang ito ay bumaril pasulong. Hindi maganda,
Hindi ko ito maiiwasan. Naramdaman ng True God Tianfa na parang nakalock sa kanya ang aura na ito. Ito ay isang pag-atake mula sa isang divine weapon. Kahit na si Zhao Fang ay nasa huling yugto pa lamang ng Mystic Light Realm at ang kanyang divine power ay hindi malinis, ang True God Tianfa ay kasalukuyang lubhang nasugatan, at ang kanyang lakas ay wala pa sa 40%. Black Demon Wind Shield. Ang True God Tianfa ay sinunog ang kanyang divine power at gumamit ng isang defensive secret technique. Weng. Isang itim na kalasag ng demonyo ang lumitaw sa harap ng True God Tianfa. Boom. Sa susunod na saglit, dumaong dito ang palaso ni Zhao Fang. Boom. 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 Agad na gumuho ang defensive secret technique ni True God Tianfa. Bagamat inaasahan ito ng True God Tianfa at agad na umatras, tinamaan pa rin siya ng unos ng pagkawasak. Kalokohan, kailangan kong ibigay ang aking katawan ngayon. Nag-alinlangan ang True God Tianfa. Sa wakas ay nagawa niyang linangin ang katawan na ito sa antas ng isang Sacred King. Kung siya ay nakatakas kasama ang kanyang kaluluwa ngayon at kinuha ang isa pang katawan, sino ang nakakaalam kung gaano katagal bago siya makabawi sa kanyang rurok? Gayunpaman, kung ikukumpara sa kamatayan, mas pipiliin ng True God Tianfa na kunin ang isa pang katawan at muling linangin. Ang True God Tianfa ay mamamatay ng may malaking pagsisisi kung siya ay papatayin ng isang Sacred Lord sa isang mahinang dimensyon. Kung paanong ang True God Tianfa ay malapit ng tumakas kasama ang kanyang kaluluwa at maghanap ng katawan na hahalili. Weng. Weng. Lumitaw ang maraming kulay na sacred power sa paligid ng True God Tianfa. Sa isang iglap, tila nang inag ang langit at lupa habang hindi mabilang na mga elemento ang gumagalaw sa himpapawid. Hindi maganda, ito ang Myriad Forms Dimension. Nanginginig ang mga mata ng True God Tianfa nang lumitaw ang takot sa kanyang puso. Ang lahat ng mga aksyon ng True God Tianfa ay nakita na ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang. Hindi siya makakatakas. Sa sandaling ito, ang True God Tianfa ay nakulong ng Myriad Forms Dimension ni Zhao Wan. Bagamat si Zhao Wan ay nasa huling yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, maaari siyang maging Sacred King anumang oras. Hindi naging madali ang pagtakas mula sa Origin Dimension ng isa sa mga inapo ng 8 Great God Eyes. Ngayon na ang iyong kamatayan. Nakita ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang lahat at nakalock sa True God Tianfa sa loob ng Myriad Forms Dimension. Tribulation Lightning Eye Flame. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay kumislap ng puting kidlat habang ang isang mapangwasak na kapangyarihan ng kaluluwa ay lumitaw. Sa sandaling ito, mahigit 5,000 simbolo ng God Tribulation Lightning sa loob ng Lightning Soul Body ni Zhao Fang ang ginamit sa Tribulation Lightning Eye Flame. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon ito? Nanginig ang puso ni Zhao Fang, at labis siyang nasasabik. Boom! Isang bola ng nagliliyab na simbolo ng God Tribulation Lightning ang agad na dumapo sa kaluluwa ni True God Tianfa at sumabog. Habang ginagamit niya ang Tribulation Lightning Eye Flames, binawi rin ni Zhao Fang ang bowstring ng Black Bow. Whoosh! Isang itim na arrow ng banal na liwanag ang bumaril pasulong. Binawi ni Zhao Wan ang kanyang Origin Dimension sa kritikal na sandali para hindi ito masira. Boom! Ang palaso mula sa Ancient God Seal na anyong bow ay tumagos sa dibdib ni True God Tianfa habang nasa ilalim pa rin siya ng bombardment ng Tribulation Lightning Eye Flame. Hihihi, isang rank 3 True God talaga ang namatay dito. Tumawa ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang True God Tianfa ay nasugatan ng husto pagkatapos ng 2 buwang pagtugis. Laban sa pinagsamang kapangyarihan ng Eye Bloodline Technique at Divine Weapon ni Zhao Fang, talagang walang pagkakataon na ang True God Tianfa ay buhay pa. Sa sandaling ito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay nakaramdam ng pagmamalaki sa pagiging kabayo ni Zhao Fang. Ang bagyo ay nawala, at si Zhao Fang ay tumigil sa paggamit ng kanyang God Spiritual Eye matapos makumpirma na ang True God Tianfa ay patay na. Pumunta ka. Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang braso at ginamit ang Misty Spatial World para umalis. Ang mga miyembro ng Grand Imperial Hall at ang Imperial Skynet ay agad na nagpadala ng balita tungkol dito sa Demigod Dragon Emperor sa parehong araw na natapos ang pagtugis. Namatay ang True God Tianfa. Sandaling tumigil ang paghinga ni Demigod Dragon Emperor.
Nanlabo ang kanyang mga mata at naging blanko ang kanyang isip. Kahit na ang True God Tianfa ay malinaw na wala sa kanyang pinakamataas na kalagayan, siya ay isang makapangyarihang True God pa rin mula sa Ancient Desolate Realm of Gods, ngunit siya ay pinatay ng isang Mystic Light Realm Sacred Lord. Hindi rin makapaniwala na nagawa ni Zhao Feng na paamuin ang Black Destruction Serpent Dragon. Sa mga mapagkukunan ni Zhao Feng, ang lakas ng Black Destruction Serpent Dragon ay tataas ng husto. Ang Demigod Dragon Emperor ay orihinal na nag-iisip na turuan ang Hall of Gods ng isang leksyon pagkatapos makapasok sa pagiging isang True God bago siya pumasok sa Ancient Desolate Realm of Gods, ngunit ngayon, ang Demigod Dragon Emperor ay hindi nang ahas na isipin ito. Hayaan ko muna siyang mabuhay. Pagkatapos kong makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods at mahanap ang mga ninuno ng Imperial, tuturuan ko siya ng leksyon. Malamig na sumigaw si Demigod Dragon Emperor. Maraming True Gods ng Grand Imperial Hall ang pumasok sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang unang misyon ng Demigod Dragon Emperor nang pumasok siya sa Ancient Desolate Realm of Gods ay ang hanapin ang mga ninuno ng Imperial. King of Gods, Kabanata 1143. Ang pangwakas na paghahanda. Sa sandaling bumalik si Zhao Feng sa Hall of Gods, sa isa pang ipinagbabawal na bulwagan. Tama iyan. Ang kanyang katawan ay naglalaman ng aura ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang Evil God Mental Thought Body sa loob ng Nangongsheng ay nanginginig. Bagamat may mga alingaw sa Great Gun Lord Dynasty na ang Black Destruction Serpent Dragon ay pinaamo ni Zhao Feng, ang Evil God Mental Thought Body ay hindi maniniwala doon maliban kung personal nitong nasaksihan ito. Pagkatapos ng lahat, noong araw, kahit ang kanyang mayari, ang Ancient God Xiyang, ay hindi nagawang patayin ang Black Destruction Serpent Dragon. Nagawa niya lang itong isil. Hindi ko akalain na ang lakas ni Zhao Feng ay aabot sa antas na ito. Pinaamo niya ang Black Destruction Serpent Dragon at natalo rin ang True God Tianfa. Si Nangongsheng ay may malungkot na ekspresyon habang ang hindi pagnanais ay lumitaw sa kanyang mukha. Siya ay naging mas malakas sa pamamagitan ng pagsasanib sa kapangyarihan ng Evil God ngunit itinapon pa rin ni Zhao Feng sa likod at nakamasid lamang sa kanya mula sa likuran. Hindi mo na kailangang mag-isip masyado. Ang kanyang mata ay may potensyal na maging ang Ninth God Eye, at sa sandaling ang Ninth God Eye ay ganap na nagmature. Ang Evil God Mental Thought Body ay nanginginig habang ang paggalang ay lumitaw sa puso nito. Ang interspatial na dimensyon ng True God Tianfa ay isa ring substandard God weapon. Tumingin si Zhao Feng sa itim na interspatial ring. Ang interspatial na dimensyon ng substandard God weapon na ito ay nasira nang patayin niya ang True God Tianfa, ngunit hindi ito nawasak. Inilagay ni Zhao Feng ang kanyang divine sense dito at nalaman na wala itong laman. Kaunti lang ang mga mapagkukunan, armas, at aklat na mababa ang antas. Ito ay. Unang dama po ang tingin ni Zhao Feng sa isang maliit na gutay-gutay na itim na piraso ng metal. Ang itim na piraso ng metal na ito ay napaka-normal, ngunit naakit nito ang atensyon ni Zhao Feng dahil ang itim na piraso ng metal na ito ay katulad ng Ancient God Seal ni Zhao Feng. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual Eye at maingat na siniyasat ang piraso ng metal na ito. Mukhang isa lamang itong normal na piraso ng metal. Nagtapos si Zhao Feng pagkatapos ng mahabang panahon. Maaaring walang maraming gamit ang piraso ng metal na ito, ngunit inilagay pa rin ito sa interspatial na dimensyon ng True God Tianfa. Ito ay naguluhan kay Zhao Feng hanggang sa bigla niyang naalala ang nangyari noong siya ay lumaban sa True God Tianfa. Tila labis na nabigla ang True God Tianfa nang ilabas niya ang Ancient God Seal. Maaaring ang True God Tianfa ang orihinal na pumunta rito upang hanapin ang Ancient God Seal. Nakapagtataka si Zhao Feng matapos suriin ang lahat ng mga pahiwatig. Ang Ancient God Seal ay nagkaroon ng matinding reaksyon nang unang bumaba ang True God Tianfa. Ang itim na piraso ng metal na ito ay malamang na makaramdam ng lokasyon ng Ancient God Seal. Kung bakit gusto ng True God Tianfa ang Ancient God Seal, hindi malalaman ni Zhao Feng ang anumang bagay tungkol dito. Sa kabutihang palad, ang True God Tianfa ay patay na. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Kung ang True God Tianfa ay nakatakas pabalik sa Ancient Desolate Realm of Gods, si Zhao Feng ay mamurkahan ng puwersa sa likod ng True God Tianfa.
Pagkatapos ay ibinaling ni Zhao Feng ang kanyang tingin sa iba pang mga item. Ang cultivation resources ay hindi umabot sa standards ni Zhao Feng, kaya pumili siya ng ilang libro. Lahat sila ay pinakamataas na kasanayan sa Heaven Tier, at mayroon pang ang ilang mga Divine Technique. Sa itaas ng Heaven Tier ay ang Divine Tier. Ang Divine Tier ay nahati sa mababa, katamtaman, mataas, at peak din. Gayunpaman, ang mga Divine Technique dito ay hindi nababagay kay Zhao Feng. Mukhang inubos ng True God Tianfa ang karamihan sa kanyang kayamanan pagkatapos kumuha ng katawan at muling magtanim. Bahagyang nadismaya si Zhao Feng. Wala sa interspatial na dimensyon ng True God Tianfa ang nakakuha ng atensyon ni Zhao Feng. Gayunpaman, iyon ay dahil lamang sa masyadong mataas ang mga pamantayan ni Zhao Feng. Sa totoo lang, ang cultivation resources at heaven-grade weapons sa True God Tianfa ay interspatial na dimensyon ay walang katulad na kayamanan sa Continent Zone. Pagkatapos ay pinili ni Zhao Feng ang Nine Heavens Dragon Obliteration Spear at ang Black Yuan Divine Technique. Bagamat ang dalawang diskarteng ito ay hindi nababagay kay Zhao Feng, lahat ng Dao ay may mga bagay na magkakatulad. Hindi nagtagal ay naisalo ni Zhao Feng ang nilalaman ng dalawang divine technique na ito sa kanyang isipan at nagsimulang dahan-daang maunawaan ang mga ito. Nakuha ni Zhao Feng ang maraming malalim na kasanayan mula sa dalawang divine technique na ito, at nadagdagan din ang kanyang kaalaman. Sa sandaling ito, nakatanggap si Zhao Feng ng balita na ang Grand Imperial Hall ay may bagong demigod, at ang True God Dragon Emperor ay umalis na para sa Ancient Desolate Realm of Gods. Pagkaalis ng Dragon Emperor, nagsimulang maging low-key ang mga imperial ng Great Gunlord Dynasty. Napagtanto ni Zhao Feng na ang Hall of Gods ay naging mas masikip kaysa dati pagkatapos ng ilang araw. Ang mga miyembro ng upper echelon ng maraming puwersa sa Great Gunlord Dynasty ay dumating sa Hall of Gods, at ang ilan ay nakiusap na maging subordinate forces ng Hall of Gods. Matapos sumakay si Zhao Feng sa Black Destruction Serpent Dragon sa paligid ng Continent Zone, ang epekto nito sa Continent Zone ay kapantay ng parehong 4-star powers kung hindi man mas malakas. Ang normal na dalawang bituin na kapangyarihan ay kailangang sumailalim sa mga pagsubok at inspeksyon upang maging Hall of Gods subordinate forces. Si Zhao Feng ay hindi nag-abala dito at hinayaan si Bi Qingyun na pangasiwaan ang lahat. Ang kabuoang lakas ng Hall of Gods ay katumbas ng dalawang 4-star forces, ngunit ang Hall of Gods ay may mas potensyal. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Feng. Hanggat ang Hall of Gods ay may ilang dosenang taon pa o kahit isang dekada lang, ang kabuoang lakas ng Hall of Gods ay lalampas sa Grand Imperial Hall at Sky Suspension Palace. Ang Sky Suspension Palace ay hindi masyadong ambisyoso, at ang Grand Imperial Hall ay kasalukuyang napakaloki. Pinigilan nila ang kanilang sarili sa anumang bagay na may kinalaman sa Hall of Gods at nakapikit lamang ang isang mata. Ang Hall of Gods ay hindi malayo sa huling layunin ni Zhao Feng na pamunuan ang kontinente. Isang araw, dumating ang Yu family sa Hall of Gods. Ang paggalang ay lumitaw sa puso ni Yu Tianhao habang nakatingin siya sa direksyon ng ipinagbabawal na lugar kung saan naroon si Zhao Feng. Bumalik sa Imperial Tombs, kapantay niya si Zhao Feng. Ngunit ngayon, si Zhao Feng ang naging pinakamalakas na tao sa Lord Dynasty. Zhao Feng, ikaw ang taong higit kong iginagalang, ngunit tiyak na aabutan kita. Ang walang katapusang layunin ng labanan ay nag-alab sa mga mata ni Yu Tianhao. Habang ang Hall of Gods ay mabilis na lumalawak at nagpapalaganap ng puwersa nito sa buong Great Gunlord Dynasty, naghahanda si Zhao Feng na pumasok sa Ancient Desolate Realm of Gods. Hindi nagtagal ay dumating si Zhao Feng sa tinutuluyan ni Kun Yun. Ano ito? Si Kun Yun ay may mataimtim na tingin habang sinisiyasat niya si Zhao Feng. Gusto kong gumawa ng isa pang kasunduan sa iyo. Umupo si Zhao Feng at sinabing may mahinang ngiti. Isa pang kasunduan. Natigil ang ekspresyon ni Kun Yun. Ang orihinal na akala ni Kun Yun ay hindi nakakailanganin ni Zhao Feng ang kanyang tulong. Ang lakas ni Zhao Feng ay walang kapantay sa Lord Dynasty, at siya ang pinakamalakas na eksperto sa Great Gunlord Dynasty. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi kumilos ang mga hindi tao pagkatapos umalis ng Dragon Emperor patungo sa Ancient Desolate Realm of Gods. Dahil sa pagtaas ng Hall of Gods,
ang lakas ng Great Gun Lord Dynasty ay bahagyang lumampas sa Dark Moon Lord Dynasty. Baka makapasok ako sa Ancient Desolate Realm of Gods sa lalong madaling panahon. Napabuntong hininga si Zhao Fang. Ano? Susubukan mong makapasok sa Heavenly Divine Realm. Ito ang unang naisip ni Kunyon, ngunit napagtanto niya na siya ay pipi pagkatapos kumalma. Si Zhao Fang ay nasa huling yugto pa lamang ng Mystic Light Realm ngayon. Gaano man kabilis ang kanyang cultivation speed, imposibleng makapasok siya sa Heavenly Divine Realm sa susunod na dekada. Hindi, pupunta lang sa Ancient Desolate Realm of Gods. Para sa pagpasok sa Heavenly Divine Realm. Sinabi ni Zhao Fang ang kanyang plano kay Kunyon. Bilang isang demigod sa kanyang nakaraang buhay, agad na nalaman ni Kunyon na ang planong ito ay gagana kapag narinig niya ito. Hanggat ang isa ay may sapat na aura ng Ancient Desolate Origin, madarama nila ang lokasyon ng Ancient Desolate Realm of Gods. Ito na ang huling deal. Paprotektahan mo ang Hall of Gods sa loob ng 30 taon pagkatapos kong umalis. Sisiguraduhin kong makakapasok ka rin sa Ancient Desolate Realm of Gods bilang gantimpala mo. Sinabi ni Zhao Fang kay Kunyon ang nilalaman ng deal. Agad na naunawaan ni Kunyon kung ano ang ibig sabihin ng gantimpala ni Zhao Fang. Bibigyan niya si Kunyon ng sapat na aura ng Ancient Desolate Origin para makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods. Deal. Agad na sumang-ayon si Kunyon sa mungkahi ni Zhao Fang nang hindi man lang ito iniisip. Si Kunyon ay orihinal na nagpaplano na subukang makapasok sa Heavenly Divine Realm makalipas ang 100 taon, ngunit sa sandaling ito, gusto lang ni Zhao Fang na bantayan niya ang Hall of Gods sa loob ng 30 taon. Makapasok siya sa Ancient Desolate Realm of Gods makalipas ang 30 taon. Ang mga pagkakataon na matagumpay na makapasok sa Heavenly Divine Realm sa Ancient Desolate Realm of Gods ay mas mataas, at marami pang makukuha mula rito. Bakit hindi tanggapin ni Kunyon ang napakagandang deal? Pagkatapos ay bumantong hininga sina Zhao Fang at Kunyon ng isang blood contract. Ito ay dapat sapat na. Binigyan ni Zhao Fang si Kunyon ng interspatial na dimensyon, pagkatapos ay naglibot sa Hall of Gods para maglakad pagkatapos umalis sa hall ni Kunyon. Sinabi ni Zhao Fang kay Bichinyo, Supreme Emperor Dark Knight, Old Monster Shu at sa mga tapat sa kanya ang kanyang mga plano bago bumalik sa Misty Spatial World at pumasok sa pag-iisa. Ang isang mahalagang kinakailangan upang makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods ay ang estado ng pag-iral ng isang tao ay kailangang maabot ang antas ng isang demigod man lang. Maraming sinaunang mapagkukunan ang lumutang bago si Zhao Fang sa Misty Spatial World. Inilipat ni Zhao Fang ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at mabilis na hinigop ang enerhiya sa loob ng mga materyales na ito. Unti-unting tumaas ang estado ng pag-iral ni Zhao Fang. 5,000 simbolo ng God Tribulation Lightning sa loob ng kanyang Lightning Soul Body ang kumikislap at naglabas ng nakakasilaw na sinag ng kapangyarihan na nagsimulang pinuhin ang kanyang Sacred Lightning Body. Sa kabilang panig, nilinang din ni Zhao Wan ang Golden Kun Sacred Lightning Body. Dahil ibinahagi nila ang kanilang karanasan sa isa't isa, napakabilis ng kanilang cultivation. Makalipas ang 1 taon, biglang tumaas ang aura ng wind lightning na nagmumula sa katawan ni Zhao Fang, at lumitaw ang isang madilim na dilaw na sacred power of wind lightning sa langit at lupa. Siya ay nakapasok upang maging isang sacred king. Nagulat si Zhao Wan habang nakatingin kay Zhao Fang. Ang lugar kung saan nililinang ni Zhao Fang ay parang isang madilim na mundo ng kidlat. Mararamdaman ng isa ang nakakatakot na puwersa ng kidlat sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito mula sa malayo. Basag. Basag. Sa isang tiyak na sandali, ang mga buto ni Zhao Fang ay nagbitak, at nagradiated siya ng kidlat mula sa kanyang balat. Weng. Shu. Ang mga layer ng condensed dark yellow lightning ay nakapalibot kay Zhao Fang, patuloy na tumataas at bumababa. Boom. 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 Ang lupa sa paligid ni Zhao Fang ay biglang gumuho sa isang pinasol na itim na bunganga na 100 yarda ang lapad. Napakalakas. Nararamdaman ni Zhao Wan ang pisikal na presyon kahit mula sa ilang libong milya ang layo. Ang ika-7 antas ng Sacred Lightning Body. Ang saya at pananabik ay lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Ang ika-7 antas ng Sacred Lightning Body ay tumutugma sa antas ng True Gods. Halos walang sino man sa Continent Zone ang makakasakit kay Zhao Fang ngayon. Master,
Kailan tayo aalis? Sumili ang tuwa sa mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon. Kahit na ang Black Destruction Serpent Dragon ay isa pa ring Sacred King, ang Destruction Dragon body nito ay napakalakas. Ito ay hindi mas mahina kaysa sa ikapitong antas ng Sacred Lightning body ni Zhao Fang, kaya ang Black Destruction Serpent Dragon ay nakamit din ang kinakailangan upang makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ipagpatuloy mo ang paglinang. Pinapahintulutan kitang makabawi sa paglilinang ng isang demigod. Sinabi ni Zhao Fang bago sinimulang pagsamahin ang kanyang Sacred Lightning body na katatapos lang pumasok. Isang araw, bumalik si Zhao Wang sa Hall of Gods, at kinaladkad ni Zhao Fang si Zhao Wang papunta sa Misty Spatial World na may iniisip lang. King of Gods, Kabanata 1144. Ancient Desolate Realm of Gods. Ang cultivation talent ni Zhao Wang ay mababa, kaya siya ay isa pa lamang sa unang yugto ng Sacred Lord, ngunit ito ay isang magandang bagay mula sa pananaw ni Zhao Fang dahil si Zhao Wang ay maaaring makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods ngayon sa kanyang cultivation at bumawi para dito. Zhao Fang, pinaplano mo bang dalhin sila sa Ancient Desolate Realm of Gods? Nagulat ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon nang tumingin ito kina Zhao Wang at Zhao Wan. Maaaring dalhin ng mga tao ang ibang tao sa Ancient Desolate Realm of Gods tulad ng kung paano kinuha ng Elder ng Spiritual Race si Zhao Yufei, ngunit ito ay magdadala ng dobleng pressure. Nangangahulugan ito na, kung magdadala si Zhao Fang ng isa pang buhay na nilalang sa Ancient Desolate Realm of Gods, kakailanganin niyang tiisin ang pressure ng dalawang tao. Ito ang dahilan kung bakit ang mga True God mula sa Continent Zone ay palaging pumapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods ng mag-isa. Ang estado ng pag-iral ni Zhao Fang ay umabot lamang sa antas ng isang demigod, kaya magiging imposible para sa kanya na dalhin ang maliit na pas ang magnanakaw, sina Zhao Wang, at Zhao Wan sa Ancient Desolate Realm of Gods. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Malinaw na alam ni Zhao Fang kung ano ang mga alalahanin ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang kanyang kamalayan ay pumasok sa dimensyon ng kanyang God Eye at hinawakan ang isang whirlpool sa loob ng misteryosong gintong bola. Sa susunod na sandali, sina Zhao Fang, Zhao Wang, at Zhao Wan ay nawala lahat sa Misty Spatial World. Saan sila pumunta? Ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon ay nabigla. Si Zhao Fang at ang dalawa pa ay tuluyang nawala sa dimensyong ito. Wala ring aura mula sa labas ng mundo. Shua. Si Zhao Fang ay muling lumitaw sa loob ng Misty Spatial World, ngunit sina Zhao Wang at Zhao Wan ay hindi. Master, saan mo sila pinapunta? Nagtatakang tanong ng Black Destruction Serpent Dragon. Hindi tumugon si Zhao Fang. Umalis na lang siya sa Misty Spatial World. Sina Zhao Wang at Zhao Wan ay mga soul clone ni Zhao Fang, kaya walang anumang isyo kung malaman nila ang sikreto ng Ancient Dream Realm. Naniniwala si Zhao Fang na walang magiging isyo sa pagdadala sa kanila sa Ancient Desolate Realm of Gods kung sila ay nasa Ancient Dream Realm. Walang magiging malaking problema para kay Zhao Fang at ng Black Destruction Serpent Dragon na kunin ang maliit na pas ang magnanakaw. Ibinigay ni Zhao Fang ang lahat ng mga hayop sa loob ng Misty Spatial World kay Bichingyu. Ang lakas ng mga hayop na ito ay higit sa lahat sa antas ng mga Emperor at mas mahihinang mga Sacred Lord. Hindi sila masyadong kapaki-pakinabang kay Zhao Fang, ngunit sila ay magiging isang malakas na puwersa sa Hall of Gods. Whoosh! Ikanaway ni Zhao Fang ang kanyang braso, at ang kanyang anyo ay nagsimulang dahan-daang mawala sa gitna ng isang layer ng pilak. Nanlin Sea, Floating Dream Territory, Sky Chin Zone. Isang lalaking may gininto ang buhok ang biglang bumaba patungo sa Sky Chin Sacred Palace. Sa pagkakataong ito, ang mga miyembro ng Sky Chin Sacred Palace ay hindi gaanong natakot kay Zhao Fang at sa halip ay may magalang na mga tingin. Zhao Fang, pumunta ka upang makita siya muli. Ngumiti ang Sky Chin Sacred Palace Master. Isa lang ang dahilan kung bakit pumunta si Zhao Fang dito. Nakipag-usap saglit si Zhao Fang sa Sky Chin Sacred Palace Master bago pumunta sa ipinagbabawal na bakuran ng Sky Chin Sacred Palace. Tahimik na nakatayo si Zhao Fang sa mga ulap at tumingin sa sinaunang at misteryosong palasyo sa unahan niya. Kahit ang gininto ang mata ni Zhao Fang ay hindi nakakakita sa misteryosong palasyong ito. Si Zhao Fang ay nakatayo roon ng buong 3 araw.
Ang hindi niya alam ay, sa ika-49 na palapag ng Fanlun Ancient Sound Palace, si Liu Qinyin ay hindi nagbitiw habang tinitingnan din niya si Zhao Feng nang may pag-iingat sa loob ng 3 araw. Sa isang tiyak na sandali, nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Qinyin, kung may pagkakataon akong gawin iyon, bibisitahin kita. Sabi ni Zhao Feng na may kalmadong ekspresyon. Kung ang True God Tianfan ay makakarating sa Continent Zone, may posibilidad na gawin din ito ni Zhao Feng pagkatapos makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods. Whoosh! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay lumitaw sa tabi ni Zhao Feng. Hihihi, makakaalis na rin ako sa bastos na lugar na ito. Tumawa ang Black Destruction Serpent Dragon. Kumilos si Zhao Feng ayon sa sinabi ng Black Destruction Serpent Dragon at ipinatawag ang aura ng Ancient Desolate Origin sa kaibuturan ng kanyang katawan. Kasabay nito, inilabas din niya ang kanyang Divine Sense para maramdaman ang Ancient Desolate Realm of Gods. Weng! Isang mahinang kaguluhan ang nagmula sa gitna ng Fan Universe sa di kalayuan. Weng! Isang kakaibang kaguluhan sa kalawakan ang lumitaw sa paligid ng duo at nagdulot ng malabong sinaunang at mapanglon na aura. Bukod sa mga pinaglagyan ni Zhao Feng ng Dark Heart Seal, walang sino man sa Continent Zone ang nakaalam na ang pinakamalakas na eksperto ng Continent Zone, si Zhao Feng, ay umalis sa dimensyong ito. Sa isang tiyak na tuktok ng bundok sa isang isla sa Sky Chain Zone ay nakatayo ang isang elder. Nasa likod niya ang mga kamay habang nakatingin sa malayo. Ang matanda ay nakasuot ng itim na parang gabi. Bagamat malabo ang kanyang mga mata, kumikinang ang mga ito na parang mga bituin at nagpahayag ng walang katapusang panahon at karunungan. Isang malaking silver and black na tamad na pusa na tila nanginginig ang nakahiga sa balikat ng matanda. Sa wakas nakaalis na siya. Napabuntong hininga ang Six Warlock Sage habang nakatingin siya sa Fanlun Ancient Sound Palace. Qinyin, kahit ako ay hindi mahuhulaan ang iyong kapalaran. Ang Six Warlock Sage ay may komplikadong ekspresyon habang umiiling siya. Malaking tamad na pusa, dapat tayong bumalik ngayon. Meow. Ang natutulog na pilak itim na malaking taba ay tamad na nagmulat ng mga mata at humikab. Ito ang presyon ng paglipat sa kalawakan. Tumanggaw si Zhao Feng. Sa sandaling ito, si Zhao Feng at ang Black Destruction Serpent Dragon ay natatakpan ng mga layer ng pilak. Sa tuwing si Zhao Feng at ang Black Destruction Serpent Dragon ay dumaan sa isang layer ng pilak, isang nakakatakot na surge ng spatial power ang tumatama sa kanilang mga katawan. Master, dinadala natin ang iyong maliit na pusa, kaya mas malakas ang pressure sa pagdaan sa kalawakan at aabutin kami ng mas maraming oras. Ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay nagkapunit-punit na. Sa gitna ng walang katapusang Fan Universe ay isang malaking bahagi ng lupain na pinangalan ng Ancient Desolate Realm of Gods. Mayroong hindi mabilang na mga piraso ng lupa sa paligid ng Ancient Desolate Realm of Gods. Sang mas malayo ay mula sa gitna ng Ancient Desolate Realm of Gods, mas maliit ang lupain. Kahit saan bukod sa Ancient Desolate Realm of Gods ay kilala bilang isang dayuhang dimensyon. Ang mga spatial na kaguluhan ay maaaring maramdaman ng regular sa mga dayuhang dimensyon, at ang makapangyarihang mga nilalang ay maaaring makaramdam ng mga mahinang kaguluhan na ito sa kalawakan na bumibilis patungo sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang espasyo sa hangganan ng Ancient Desolate Realm of Gods sa isang sinaunang kagubatan ay biglang nagsimulang umikot. Weng! Dalawang transparent na figure ang lumitaw. Ang isa sa kanila ay may gininto ang buhok at nakatayong parang nakakapasong araw. Ang isa pang lalaki ay may kaliskis ng itim na dragon at nagpakita ng ngiti sa pangit nitong mukha. Anong kapal ng Heaven Earth Yuan Qi? Naramdaman ni Zhao Feng ang makapal at bahagyang magulong Heaven Earth Yuan Qi sa sandaling lumitaw siya sa dimensyong ito. Kung siya ay nilinang dito, ang epekto ay magiging katumbas ng paggamit ng peak grade primal crystal stones sa Continent Zone. Higit pa rito, ang Yuan Qi na ito ay napakadalisay, na parang sumanib sa sinaunang aura. Gayunpaman, ang lugar na ito ay isang kompletong lupain na naiwan ng Ancient Era. Nakatayo sa dimensyong ito, biglang naramdaman ni Zhao Feng na parang ang Continent Zone na pinanggalingan niya ay tila isang pekeng mundo ng mga ilusyon. Ang kanyang katawan ay nakaramdam ng labis na paninigas dito, at ito ay tila nagsasaya. Isang malambing na sensasyon ang bumalot sa kanyang katawan.
Pang! Pang! Ang God spiritual eye ni Zhao Fang ay biglang nagsimulang tumunog. Naramdaman ni Zhao Fang na parang magbabago na naman ang God spiritual eye. At ang dalawang iyon. Ang kamalayan ni Zhao Fang ay pumasok sa dimensyon ng kanyang God eye at nakarating sa Ancient Dream Realm sa susunod na sandali. Dalawang figure ng tao ang nakatayo sa harap ni Zhao Fang. Sila ay sina Zhao Wan at Zhao Wang. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tatlo ay nakatayong nagyelo habang naramdaman nila ang pagpasok ng Heaven Earth Yuan Qi sa Ancient Dream Realm. Ang kadalisayan ng Heaven Earth Yuan Qi at ang aura ng Ancient Desolate Origin sa Ancient Dream Realm ay tumataas. Sabi ni Zhao Fang nang may gulat at saya. Sa orihinal, ang Heaven Earth Yuan Qi sa loob ng Ancient Dream Realm ay isang antas lamang na mas mataas kaysa sa Continent Zone. Si Zhao Fang ay nilinang dito para lamang sa sinaunang aura. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Heaven Earth Yuan Qi sa loob ng Ancient Dream Realm ay mabilis na dumarami at lumalapit sa kadalisayan ng Heaven Earth Yuan Qi sa Ancient Desolate Realm of Gods. Lahat ng bagay sa paningin ni Zhao Fang ay unti-unting nagbabago. Huwag na tayong mag-alala tungkol dito sa ngayon. Kinuha ng kamalayan ni Zhao Fang sina Zhao Wang at Zhao Wan at umalis sa Ancient Dream Realm. Black Destruction Serpent Dragon, nasaan ito? Agad na tanong ni Zhao Fang. Master, hindi ko alam. Sagot ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay napakalaki. Malamang na hindi pa ako nakakapunta sa 1,000 ng teritoryo ng Ancient Desolate Realm of Gods sa buhay ko. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpahayag ng isang magalang at nakakatakot na ekspresyon nang makitang tatanungin siya ni Zhao Fang. Parang may mga tao sa unahan. Nakita ni Zhao Fang ang ilang dosenang libong milya at nakita ang isang grupo ng tao. Mayroong higit sa 100 tao sa grupo. Karamihan ay mga matataas na Void God King o Emperor. Whoosh! Inilagay ni Zhao Fang ang Black Destruction Serpent Dragon sa Misty Spatial World at tinungo ang grupong ito ng mga tao. Naramdaman ni Zhao Fang na ang mga batas ng Ancient Desolate Realm of Gods ay lubos na katulad ng Ancient Dream Realm. Ang kanyang bilis ay kapansin-pansing nabawasan dito. Kumpara sa bilis ng paglipad niya sa Continent Zone, parang pagong ang bilis niya kumpara sa kuneho. Mabilis siyang tumakbo patungo sa grupo sa kahuminto. Sino ka? Ang ekspresyon ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa isang berdeng pakpak na lobo ay naging maputlang-puti nang siya ay agad na naging maingat. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay isang early stage na Sacred Lord at siya ang pinakamalakas na tao sa grupo. Sa likod ng lobo na may berdeng pakpak ay isang karwahe. Binuksan ang mga kurtina, at isang babaeng may jade green na sungay ang nag-inspection kay Zhao Fang. Gumamit ako ng nasirang teleportation array at nag-teleport sa hindi kilalang lugar. Maaari ko bang itanong kung anong lugar ito? Itinago ni Zhao Fang ang kanyang aura at magiliw na nagtanong. Hindi isang tao mula sa Giant Spirit Deer Race. Isang buntong hininga ang narinig mula sa grupo. Ito ang Redleaf Forest Land na pag-aari ng Skyfeather Island Lord. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nag-inspection kay Zhao Fang nang may kain na hinala. Walang narinig tungkol dito. Ang boses ng Black Destruction Serpent Dragon ay tumunog mula sa loob ng Misty Spatial World. Nagtataka ako kung may mga matataong lugar sa malapit. Gusto kong bumili ng mapa. Nagsalita si Zhao Fang. Gusto lang niyang maghanap ng panandaliang mapagpahingahan dahil kara-rating lang niya pagkatapos ng pagsubok sa kalawakan. Napapalibutan ng mga kagubatan at bundok ang lahat sa loob ng ilang dosenang libong milya. Bukod sa mga hayop, karaniwang walang mga palatandaan ng sinumang iba pang mga tao. Ito ay isang lugar kung saan makikita paminsan-minsan ang mga hayop. Pupunta kami sa Blazing Fire Golden Ship Race sa kanluran ng Redleaf Forest Land. Kung nais mo, pwede kang sumama sa amin. Malumanay na sabi ng babaeng may jade green na sungay. Young Lady Liner, hindi tayo maaaring magsama ng sinumang random na tao. Dagdag pa, ang taong ito ay napakabata, ngunit ang kanyang lakas. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tito Ching, tulungan natin itong batang Ginoo. Mukhang hindi naman siya masamang tao. Tumingin si Yuliner sa medyo walang magawa na si Zhao Fang. Salamat.
Agad na pumasok si Zhao Feng sa grupo bago nila natapos ang kanilang talakayan. Tiningnan ni Uncle Cheng si Zhao Feng nang may kawalang kasiyahan. Ang young lady ay masyadong mabait. Hindi matukoy kung sino ang mabait at kung sino ang malupit sa isang sulyap lang. Ngayon, umaasa lang siya na si Zhao Feng ay hindi bastos na brat.